Nako po, ito na naman si Bato de la Rosa mga kaidol. No? Ngawa na ng ngawa mga kaidol si Bato de la Rosa. Kumbaga, hindi naman binanggit yung pangalan niya. Parang siya yung natamaan mga kaidol. Alam niyo si Bato de la Rosa mga kaidol, puro galit ang nasa puso. Puro galit ang nasa isip niya mga kaidol. Bato-bato sa langit. Ang matamaan huwag magalit. Pero wala pong binanggit na pangalan, no? Alam niyo si Bato de la Rosa mga kaidol, kumbaga pikunin, no? Pikunin at madaling magalit si Bato de la Rosa. Yan po sana ang hindi pwede sa mga senador. Yung mga ganyang style sa mga tao, mga kaidol, na mabilis magalit. At alam naman natin mga kaidol na iisa lang yung sinusuportahan nito, si Bato de la Rosa mga kaidol. Si Duterte lang ang sinusuportahan nito, hindi yung bansa natin mga kaidol. Di ba? Mabilis po magalit. Mainitin ang ulo ni Bato de la Rosa mga kaidol. No? Tulad ng sinabi ni President Bongbong Marcos na bumili lang ng suka, nabigyan na ng COC. Sinong nagngawa ng ngawa? Si Bato de la Rosa. Parang siya yung natamaan. Tulad nito, panoorin nyo po ang sinasabi ni Yusik Attorney Claire Castro. Bato-bato sa langit, ang matamaan huwag magalit. Pero wala pong binanggit na pangalan. Bakit nagalit si Bato de la Rosa? Panoorin po mga kaidol. Walang pinangalanan pero may tinamaan. Umalma si Senator Bato de la Rosa sa pahayag ng Malacanang. Nalalaban ito sa mga hindi nakikisama sa gobyerno. Ang buwelta ng palasyo sa agenda report ni Pierre Pastor. May reaksyon si Senator Bato de la Rosa sa sinabi ng palasyo na wini-welcome nito ang lehitimong oposisyon pero lalabanan ang mga obstructionist. Ayon kay Bato, hindi naman daw hahadlang ang Duterte Bloc pero kung gusto ng pamahalaan ng magandang samahan at kooperasyon ay huwag daw iti-threaten ang mga senador. Sagot agad ni Yussi Claire Castro. With all due respect to Senator Bato de la Rosa, bato-bato sa langit, ang tamaan ay huwag magalit. Unang-una po, wala tayong pinangangalanan kung sino man. Ito po ay pangkalahatan. Ang nais po natin sa taong bayan ay huwag maging obstructionist para magtuloy-tuloy po ang mga gandang proyekto at programa ng Pangulo at ng administrasyon. Nilinaw ni Castro na wala siyang tinakot na senador. Sana raw ay napakinggan ni Senator Bato ang kabuuan ng kanyang sinabi na welcome ang legitimate oppositionist dahil kailangan ito sa isang demokratikong bansa. Ang lalabanan nga raw ay ang mga obstructionist na walang ibang gagawin kundi manira. Kahit maganda ang proyekto ay hahadlangan. At hindi po yan magiging maganda. Alam niyo mga kaidol, kung bakit nakakapagtaka mga kaidol kung bakit nanalo ito si Bato de la Rosa mga kaidol, no? Nakakapagtaka mga kaidol na alam naman natin kung anong kasalanan nito, kung anong kaso nito si Bato de la Rosa mga kaidol. At alam naman natin kung sinong sinusuportahan yan, no? Si Duterte lang po ang sinusuportahan yan, hindi yung ating bansa mga kaidol. Ewan ko kung bakit nanalo ito si Bato de la Rosa, no? Para pagtakpan ang kasalanan ni Sara Duterte. Bakit hindi nila tanggapin, no? Bakit hindi nila tanggapin ang kasalanan ni Sara Duterte na totoo naman? Di ba? At kasali nga siya si Bato de la Rosa Talagang gustong-gusto niya manalo mga kaidol, no? At ang akala siguro ni Bato, hindi siya mahuhuli sa ICC. Hindi sila tulan ng warrant of arrest. Kaya ayan na, no? Resulta na mga kaidol. Sa hindi pa tayo magtapos mga kaidol, maraming salamat po sa inyo mga kaidol. At isang like naman dyan mga kaidol, no? At sa hindi pa nakasubscribe sa YouTube channel, please subscribe sa my YouTube channel mga kaidol, Banat Idoy. May Facebook page po tayo mga kaidol, pakipollow na lang po, Drive Thru Idol. At siyempre dito sa TikTok mga kaidol, pakipollow na lang po, Banat Idoy. Maraming salamat and God bless po sa inyo mga kaidol.